So, di nakakalam yung train fact na tinatawag is yung mga magkakadugtong ang mga tite. Laro ka mo. Hi everyone, this is me again, Anastasia Deville, and right now, nasa Puerto Galera kami, and it is our final night. I think it's our fourth night, no? Yes, Dito sa exactly. Galera. So far, ang dami nangyari, ang daming happenings na nangyari. Sobrang saya namin. And right now, I am with a few friends of mine. His name is... I'm Small Talk and kasama namin yung nasa likod na si... Mabenta si Kuya mo El dito dahil Ano ba yun kasi? So first topic natin is, since nasa travel tayo ngayon, ano yung pinakaayaw mong klaseng tao na nakakasama mo sa travel? Ikaw muna. Sa akin yung kinayawan ko, actually, this is a hard question na tinanong mo sa akin. Kasi especially, kapag, syempre, tarentahin na tayo, di ba? So, mabilis ako mairita sa tao, especially yung pag sinabi ko ng ayoko, tapos nagkaroon ng second attempt, di ba? So, isa yun sa mga ayoko talaga. Ibig sabihin, kumbaga, kailangan natin malaman yung yung bawat limitations ng bawat isa. So, mapansin natin kapag, 'di ba, nag-attempt ka at yung tao nagkaroon ng mga gesture. For example, yung mga non-verbal actions na tinatawag. So, Ano ba mga ayaw mong gesture ng tao? hindi, example ako, 'di ba? Pag ayoko, malalaman mo sa akin na ayoko. Magkakaroon ng non-verbal. Paano to yung kung yun na talaga yung mannerism niya? Hindi. Ikaw ba yung dapat mag-adjust or ikaw? Hindi ako, kasi ako from the very start, nagbibigyan ko ng signal kung ayoko. So, ibig sabihin, for example, biniro mo ko, makikita mo yun sa facial expressions ko or mga actions ko. Ikaw ba, ano ba yung mga ayaw mo? Sa pagdating sa travel? Pag nagta-travels, siguro, syempre, kailangan mo i-consider yung mga kasama mo. So, like for example, kanina, may nakita kami na medyo maingay siya, medyo loud siya. So, considering na may hindi lang kayo yung nandun sa area na Sa yun. area. So, kailangan maging sensitive ka. So, especially kung syempre joiners ka, hindi mo kilala talaga personally yung mga makakasama mo. Lalo Or tansyahin. Sa place ka na liblib, like for example, yung may sarili silang doon culture, na hindi sila yung mag-a-adjust kasi doon sila nakatira. Tama naman. Since ikaw yung traveler, ikaw yung mag-a-adjust kung ano yung culture nila. That may self-awareness kapag yung nangyari sa paligid mo, bakla, porket walang naninita sa'yo. Para sa akin, ang haba ng pasensya ko eh. Gaano kahaba ba yan? Parang haba na ito, charing. Charot ko. Hindi, ewan ko, parang general na may maayaw natin talaga sa... Walang pare-parehas naman, no? Pare-parehas naman yung ayaw natin yung masyadong maingay. Since napunta tayo sa topic na to. Kasi may mga happen sa pagdating sa gathering, yung may isa talagang tao na bunot. Masaya talaga pag sa travel, may isang bunot. Okay lang naman pag kanya-kanya tayong asaran. Oo, Ansahan, oo, normal ansa. lang yun lalo na't bakla tayo lahat, bakla. Oo, labanan. Pero ang medyo off lang siguro. Kapag yung isa na lang, isa na lang tinitira, lahat na kayo, doon na kayo nakapokus. Guilty ako doon. Ako din, gusto ko din maghingi ng ng siguro ng pasensya or something if ever na gawa ko yun. Hindi kasi, alam mo, sa totoo lang, wala naman masama siguro yun sa pagpapatawa? pagbiruan, Oo, sa pagpapatawa. tawa. As long as di mo masyadong dinidiin yung tao at pinepersonal na parang lahat na lang sasabihin mo bakla na Against sa kanya. pagpapatawa, panglalait sa kanya. Gets ko na. Tulad nga ng sabi ko, in general, ganun yung mga bakla na ang love language ng karamihan ng mga bakla, laitan. Oo. Alam mo yun, yung ansyahan, ganyan. Pero mapifeel mo kasi pag nasosobrahan na, importante talaga na may self-awareness tayo na ay, mukhang no-offend ko na to kahit di nagsasabi tong taong to, I need to stop. Mga ganun. Yeah. Pero gusto ko yung mga tao na may binubunot sila pero they always find a private time with that person Na para i-clear yung kanilang actions, no? Saka buwabawi ka na. Yung panglalait mo sa kanya, out of love lang na katuwa lang, not out of hate. Dapat kilalanin mo muna kung yung taong yun okay sa pagbubunot. Ay okay siya sa ganong humor natin. Sarilihin mo na lang minsan Totoo. yung opinion. Pero may times kasi na yung mga kasama mo, G na G din sa kasiyahan. Pero dapat bilang isang tao din, kunwari ako yung in a way, hindi binubuli.
in a way, bullying ka na din kasi Bullying yun eh. din kasi, Pag no? nasosobrahan. Kasi siguro pag repeat actions, Pero dapat pag nabubuli ka din kasi or pag feel mo na off na yung mag-set ka ng boundaries, limitations Oo. sa sarili mo kasi hindi hinto ang mga tao lalo na't alam nilang okay lang sa'yo na binubunot ka. so maganda Parang rin kailangan mo ay parang off na tong mga sinasabi Sa sa bagay. akin. Sabihan ko tong mga to na na off na sa akin tong. Kaso yung ibang tao kasi parang hinahayaan na Nahihiya lang nila sila. mabuli. Mainly kasalanan mo ng bubuli pero in a way may kasalanan din yung kasalanan mo din din na nabubuli bully ka ka. kasi hindi ka Exactly. nag-speak up eh. Yung nabunot mo, itatabi mo. Oo. kayo alam ko. Tahan pala to, pusoy pala to. Siyempre, tumakal na tayo sa 'di ba, sa pinakaayaw natin. Siguro mas maganda naman bigyan natin ng chance kung ano yung mga magagandang bagay na nagustuhan nyo. Tama ba ako, ma'am? Miss Anastasia, na yung Makamiss ka naman, parang ang tanda. Anastasia na lang. Ay, parang kabash ko naman si Miriam Defensor sa Ano yung mga nagustuhan mo sa trip na to? So far, since this is the 4th night, And bukod sa final face card yung mga candidates ngayon, Ay, totoo yung mga naman. delegates ngayon, ang sasalap nila. walang tapon. Siguro, ano ba, 3 nights? Ilan ba tayo? 3 nights and 5 days? 3 nights, From hindi. Thursday, 4 days and 3 nights. 4 days I think and 3 so. nights. Siguro po, kung papakinggan, parang ang bilis lang yun eh. Pero for a traveler, it's a long day. It's not, basta mahaba yun. Oo. Yung attachment na madedevelop sa inyo as a friend. May times na after ng gantong klaseng event, mag-isa ka na lang. Oo, Doon yeah. mo magkakaroon Mag-ano ka na- ng I like- mapo-FOMO ka. Yeah, I love Doon mo that, mamamiss sir. yung bonding, doon mo mamamiss yung Totoo yan. mga taong na-meet mo. Parang sana humaba pa Humaba pa, oo. extend yung araw na yon. So yun, siguro yung ganong klaseng experience na na mamimit mo yung iba't ibang klaseng personality, tapos paano ka join or paano kaya oh my mag-jive God. ng Okay, ibang wala- personality. Wala pa ha, wala pang Sundays. Today is Saturday. Pero Paano mo na iiyak? hindi pa lang syempre kahit pa paano nagkaroon tayo ng friendship eh. Ito si Bakla, first time ko lang makilala at nag-click kami agad dahil si Bakla makulit. Ngay, Small diba? but terrible. At si El naman, nakilala ko na to, nakakasama ko na siya pero hindi kami naging Nakilala kayo? Oo, Nag-meet na kami before. Oo, nag-meet sa mga over ganon. Pero hindi kami ganito nakapag-usap ng Na wala kayo matagal. hindi ka Wala nabigyan ng kaming, chance. hindi kami nakapag-band ng ganito. At saka for sure, after ng galang to, may kanya-kanya tayong buhay. May times na hindi na tayo... Iba naman kasi yung sa inuman, parang sa inuman kasi it takes 2 to 3 hours or let's say 5 hours, unlike this kind of Nakakapag-band ka event, talaga. di ba? May bonding talaga na masaya kasi nakamit tayo ng iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng attitude and behavior. Pero, ang importante, we learn from each other. Yes. Ako natuto ko sa'yo yung nabanggit mo sa akin, hindi mo napagkwentuhan natin yung mga challenges mo na, oh my God, si Anastasia pala strong, na ganun ka pala, na ako bilang teacher, di ba, na natuto ko sa'yo kasi hindi lang naman ako nagbibigay ng information, di ba? Parang doon ko na-realize na pag ako'y napunta sa sitwasyon mo, baka hindi ko kayanin. So, I respect yung ganung tao. Ikaw, anong pinakagusto mo sa... Pinakagusto. Kasi pina-expound lang natin yung sa kanya eh. Ano yung sa'yo? Yung sa akin, yung chill lang, yung walang masyadong ilangan, hindi nakakailang makihalubilo kasi lahat sila, very open lang. Mm-mm. Although may mga group, tulad namin, nasa isang villa kami. Di naman Group maiwasan kami, yata oo. yun eh. Pero pagdating sa kainan na, like lunch, nakakatuwa Kainan. kasi nakakausap natin. At Mm. lahat naman, wala naman akong napansin na ma-attitude or whatsoever. Totoo. Lahat kami chill dito. Ilan tayo? Well, 43. 43 to be exact, oo. Wala naman kasi lahat kami may attitude. Oo. Pantay-pantay yung attitude. So kapag wala kang attitude, maiiba ka talaga. At sobrang saya yung mga napuntahan natin na isa lang naman yung punta natin na falls. Ang pangalan ng farm, Infinity Farm. Pero last year, wala kaming ganyan. As in, yung normal na tawag yun, itinerary namin. Parang, we go outside, we band together sa dito, after ng kainan. Pero ang saya, ang chill lang ng namin na to. As a remote worker, paano mo na-manage yung time mo? Siguro it's an advantage for us na we are working remotely kasi we can go anywhere we like. Pero the downside is that yung quality ng work mo, may times talaga na masasacrifice mo. So, and syempre ayaw mo na mawala yung work mo. So, kailangan mo talaga mag-find time to focus on your work.
Like for example, kay may meeting kami. So kailangan kong maghanap ng quiet area para pag nag-usap kami ng client, hindi niya makita na nasa vacation ako. Or kung alam niya man nasa vacation ako, at least alam niya na meron akong spot na peaceful para makapag-work ako At ng the same time, maayos. stable internet, di ba? Oo, yun Totoo yung pinaka-importante, di ba? Sa inyo. Importante yung internet na dapat may backup ka din. Tapos ayun, so kung hindi mo talaga kaya siyang isabay kasi na-experience ko na before na hindi ko maisabay yung trabaho sa pag-travel kasi galing kami sa tour, pagod na pagod ako. Tapos gabi mag-work ka, sobrang pagod mo na, antok ka na, hindi mo na magawa na maayos yung trabaho mo. But kung hindi mo talaga kayang isabay, better na mag-leave ka na lang din. Mag-leave. Mag-leave, hindi. Mag-file lang Mag-leave leave. sa GC. Mag-leave sa GC or Leave. Pasaw mo muna yung OSCHA. Yung mapansin ko, yung gusto ko sa kanila, parang they value yung time talaga. Pero since lahat tayo dito bakla, no? Ay, meron. May babae ba? May lalaki ba dito? Parang may lalaki nga dito eh. Charot. Wala. Wala naman, lahat na Since beg. lahat tayo dito mga bakla, mga miyembro ng LGBT, ano yung pinaka-wildest nyo naman na experience during travel? Pinaka-wildest siguro is yung akala ko partner na siya ng isang namin kasama. I mean, partner na siya ng isang kasama, pero bet ko talaga siya. And since parang last night na yun, gumawa ako ng paraan para ako yung mabitan nung bet ko. Kahit may isa nang may bet sa kanya na binabakuran na, which is sumakses naman kasi nakuha ko naman yung gusto ko. At the same time, ginawa namin siya sa likod ng CR. At ano yung specific na na lugar ng galera Sa? na tambay ng mga bakla sa gabi? Jurassic. Oo. So, tara na. Hindi, pero yung Jurassic na yun, na tambay ng mga bakla, ano bang meron dun? So, trivia lang, tinawag nilang Jurassic kasi sabi nila, I'm not sure kung totoo, sabi nila kasi is hugis ulo daw ng dinosaur. They used to call it Jurassic. Pero siguro, more than that, mga dinosaur kasi yung pumupunta doon. Yes. Amo on dinosaur. Charot lang. Ganun silang ka-wild. Ano man nakikita sa Jurassic? Mga anino. Wala naman ako makikita dun eh. Mabilog. May nakita kong train. So, may ganun pala sa Jurassic. So, di nakakalam yung train fact na tinatawag is yung mga magkakadugtong ang mga tite Laro ka mo. ng mga bayola. Tapos, connect ka na lang. Oo, connect ka na. Hanggang Kung gusto mo. longest line. Ganun yung Pero, eksena sa Jurassic. At doon, parang, ang dami nila, parang nag-orgy-orgy sila daw doon. At tambayan daw doon mga bisexual or mga miyembro ng LGBT na nag-explore. Parang kang fantasy sa outdoor. Doon. That perfect place. That's the perfect spot. Yun nga lang, kung into face card ka, medyo olets tayo sa face card. Oo, Kasi, totoo. Hindi. Ayo. Oh my hindi God. naman natin nilalahat, pero Hindi na kasi nakikita yung mukha dun eh. hindi ka sure kasi hindi mo makikita yung mukha kasi bukod sa madilim na, madilim pa. Para siguro ang mabenta doon. Madilim pa yung skin. Sa tingin ko ha, based on my assessment, ang mabenta doon yung yung mga malalaking katawan. Kasi yun talaga yung nag-aani, parang kumbaga pag tinamaan ng light. ng light ng moon, 'di ba? Tama ba yung word ko, light ng moon? Basta may Moon. mga abs kasi malayo yung katawan. Oo, totoo talaga mabenta mga benta doon kasi nowadays talaga parang 70% yung body, 30 face na lang talaga yung mukha. Kasi sa totoo lang, ang dami kong nakita dito sa Puerto Galera na ang lalaki ng katawan pero hindi Pero yun ang so-so mabebe- sa oh. face. Pero Pero mabenta. kasi mabenta kasi malaki yung katawan sa Sabi nga nila, kung medyo kulang daw sa face, bawiin mo sa katawan. Totoo. Kung parehong wala, bawiin mo na lang sa ugali. Ibahin natin yung question. Okay, yung Since face mo. eto na yung galera. So, nasa finals na tayo. Coronation night na mamaya. Oo, coronation. So, malalaman natin kung sino ang title holder. So, ang question is, so far, ano yung nagustuhan mo sa this season's event? Tapos, may specific ba? And bakit mo siya nagustuhan? Siguro yung nagustuhan ko sa sa season na to, although yung previous year na nandun din ako, iba't ibang din kami, iba't ibang klaseng tao. So parang different sets of human, animal, human pala. So marami ka natutunan through time sa kanila. At the same time, ang gusto ko dito, kumbaga, example, especially sa mga pamen. 'Di ba? We have to classify, 'di ba? Kasi we are all LGBT. Kasi madalas na mag-organize ang mga miyembro ng LGBT to get along sa mga katulad namin na Yes. nasa LGBT community. Thinking na nag-organize kayo para magsama-sama. Sama-sama kayo ulit. Oo, yung kauri mo, it's also a best
way to explore yourself. Kasi Totoo yun. may mga joiners na hindi, parang confused, either Oo, confused. Hindi sila or nakapag-out sa kanila, nakapag-out no? either sa family nila, sa friends nila, sa ano. Ito na siguro yung perfect place para makapagsabi ka sa kaparehas mong LGBT kasi ang hirap naman talaga magbigay ng ng komento or mag-share ng idea sa mga hindi mo kauri, pero pwede rin naman. Pero mas maganda siguro na katulad dito hindi naman tayo magkakilala, di ba? So may mga iba sa atin na discreet. So siguro dito nila nalalabas yung yung kanilang saya kasi sobrang puro naman talaga sa galera. Kumbaga dito mo makikita yung iba't ibang klaseng mga bakla. Pwedeng mga mga nasa X, tama ba, di ba, na mga nasa X, di ba? Mga alter, mga professionals na hindi mo talaga na-expect na mga mataas sa industriya, sa lipunan. Kumbaga doon ko na nakikita yung oh my God, we are all equal pagdating sa galera. Ang saya-saya lang, no? May bet ka ba dito na gusto or Meron- crush or Oo. whatsoever? Hindi naman siguro crush, pero nakaitim siya, pula yung short. Ay, akin yun, ma'am! Akin yun! Nakaagaw ka naman eh. Hindi, siguro I think gusto far, niya rin ako. Charot. hindi naman nawawala yon. Parang hindi maiwasan na may magugustuhan ka kasi nga Oo. ang tagal din ng 4 days. Sinong pwede mong piliin sa amin dalawa? Kung pipili ka, bakit hindi ako? Ito kasi bet niya to. So, ang bet niya ito. Charot! Bakit ako pipili if pwede kayong dalawa? Ayun! Ang ina. Bet na lang. Last question na. Dito sa group natin. Una, sino yung marry mo? Hindi wala sa, pero hindi siya kagabi. Tapos wala siya sa grupo. Ah. Okay, go. si Bakit? Sige, bakit? Parang feel ko, natakaw sa katalinuhan niya. More on ka? Lasing Tawag ka ba, doon? be? Hindi ba sapiosexual ang tawag doon? More on intelligence? Well, di naman na-arouse kasi sapiosexual is na-arouse Na-arouse, pag oo. very intellectual yung person. Pero parang, Hindi ko na-arouse, wala, okay. I mean, well, Na-attract ka dahil parang may sense siyang oh, kausap. Sino yung yung parang one night stand na gusto mo na matikman tapos after na wala na. Pwedeng outside my name. Medyo yung skin. Medyo puti yung skin, pero maputi, malahimik kayo. pero hindi dito sa villa na to. Yun lang. I mean, hindi dito na villa. I mean, andito sa pero hindi dito. Ayan. Friend zone. Friend na lang. zone. I mean, sina Harold siguro. Ayan. Like friends. friend zone. Yun. Ako, since nag-mention ka ng pangalan, sino yung i-marry mo kanina? Mention mo na yung pangalan. Hindi niya alam yung name, hindi niya talaga nakuha yung name. Nakalimutan ko din name eh. Basta yun, Pero yun. kilala This is ko, your kilala opportunity. ko. pag na-meet kami, ibig sabihin, destiny yun. Totoo. Yun na yun. Thank you for joining us. Kami pa yung nakikipagpuksahan sa isa nila, pero kami pala yung cardiac. Oh my God, ang sakit na. Akala ko ako na yung maputi. Pero anyway, let's move on. Sabi nga nila, kawag, hindi talaga sa'yo. Ako, yung nagustuhan ko yung pre-game before tayo lumabas. Kasi doon ka nagkakaroon ng chance na makausap mo yung Pre-game o pre-shot? Makausap mo yung taong gusto mong kausapin. Kasi mali mo, what if, yun nga, may na-experience ako, hindi to sa villa natin ha, nakikita ko na siya sa Mandaluyong before. So, somehow, same, magkapit bahay yung building namin. Sobrang crush ko siya. Tapos, kagabi, habang nag-CR ako, nakita ko siya nakaupo sa beach. So, parang biniro ko lang siya. Syempre, out of, lasing-lasingan para makakarat yung gano'n. So ayun, biniro ka lang siya na parang, uy, kamusta ka na, ganyan-ganyan. Tapos kumagat naman siya, tapos nag-usap na kami, tapos sabi niya, gusto kitang kausapin, yung mga ganyan-ganyan. Hindi ko sure kung totoo ha. Until kinuha niya IG, until chat daw, meet daw sa Manda, ganyan. Si mama pala, siya, nagbabubbles na sa utak niya. Sumakses naman. Makikilala mo kasi yung person. Oo, yung pre-game. Lasting eh. Yung pre-game para sa para sa audience natin, no? So, naman, Miss Anastasia. Ang akin lang, kasi syempre, ako daw yung first na trans na sumali sa Trans na may mundo buging. ng mga silahis. Ang ang Last year, weird. meron kaming girl. For me kasi, as a trans na first timer, mostly kasi mga nandito sa Puerto Galera, either gay or cross-dresser or bisexual, mga nandito. Iilan lang makikita mo yung mga trans na nandito. So, dito sa grupo namin,
parang ako lang yung trans dito sa Trans tatay. trans tatay Trans dito. tatay. Correct And natin. for my experience naman, hindi ako nailang kasi very social din naman ako. And at the same time, makakasama nga, magagaan yung personalities, hindi mabibigat at very supportive sila. Oo. Siguro, yun nga, kung jojowain talaga, gusto ko nga yung taong mysterious type kasi loud ako eh. Sino nga siya dito? Siguro si BJ. Pero ano lang, Hindi yung kanina. pero kaso, dahil tinurn down niya na ako, turn down ko na rin siya kasi ganun ugali ko. Charot! Yung iba kasi, parang nagagaslawan ako kasi parang nakikita ko sarili ko sa kanila. So Sikat ayoko, ka. oo, parang ayoko din naman ng ganun parehas kami. Gusto ko opposite, parang opposite attracts na tinatawag, di ba? So, isa i-marry mo si BJ. Feel ko i-marry ko, ayoko ako si BJ, i-marry ko siya. Sino yung i-friend mo? I-friend I-friend ko. zone mo? Si ano, si Ma'am Fabiola, no, si Madam. okay. Kasi mabait siya kasi I really like yung unang aswang bago kay Eris Gonzalez. Charot lang siya naman nagsabi nun, di naman, di ba? Ang gusto ko yung Mama Fabiola, napaka very authentic. Kasi hindi yun lahat tayo authentic kasi may mga iba tayong hindi naman natin maaalis sa iba na hindi naman talaga mag-share ng 100%. Syempre, meron din silang tinatago, di ba? Oo. Kay Mama Fabiola, gusto ko siya na basta parang Maging authentic, friend, oo. na yung sasabihin niya as in raw lang Eh, yung filter. pangatlo, ano yung pangatlo? Isi sex. Sino yung So, kasi one night matangkad stand? Kasi hindi rin ako into looks, ma'am. Ayoko talaga. Basta ang prefer ko, matangkad. At saka makalaki tite. Din, malaki matangkad lang. Gusto niya kasi ginaganon siya, tapos papaikotin ko. Oo. Anong height mo nga ulit, be? 5'7". Okay. Hindi, 5'7" siya pag nakatungtong sa Saan? sa upuan. Upuan. Laro naman to. Sino yung i-marry mo dito sa Kasi villa wag na na sa to? outside kasi pag naman kilala yun. Sino ba? Eto, parang last year kasi, kasama namin siya. Hindi namin sila kasama sa villa, pero pumupunta sila. Tapos last year, parang parang physically, na-attract ako sa kanya, pero hindi kami nakapag-usap. Saan ka na-attract sa pera niya, charot? Physically. Physically Tapos, this year, kasama na siya sa villa natin. Sino to? Sino to? Hindi ko pa panggitin na yun eh. Pero describe na lang siguro. Kasama natin siya sa... Ito na nga yung... Kalma mo, ito na sa... Ito, sabihin mo na go. Sorry. So, ito, kasama namin siya sa villa. Hindi ko siya pinakanakausap pa din kasi wala na yung physical attraction ko sa kanya before. Tapos kanina, habang nasa beach kami, nagpipicture, nagsiswimming, parang na-appreciate ko ulit yung looks niya. Tapos, ayun, so let's see mamaya kung matatry natin kausapin siya. Tapos yun, siguro, yung isa, friend mo. Sino yung i-friend zone mo? oh, syempre kayo na yun. Pag gusto mong ifa. We fuck and I want to fuck again. Versatile pala siya, ma'am. Sino? Alam niyo na yun kung sino siya. Ako naman, ang may-marry ko siguro si Kuya. Ayun o. Si Kuya. Lawyer. Don't mention the name ha, kasi bawal Siguro yun. hindi. Mary, Parang, Mary, pag sinabing parang mapapangasawa mo, literal, for long For term. me, ah. kasi me. natin, Mary siguro, feel, yeah, hindi. Nakikita mo not siya. in a romantic way. Hindi Jowa-ball naman- siya. Oo, Jowa-ball. Hindi naman siya jojowain. Oo. For you, jowa For me, ang jojowain ko, si Madam Fabiola. Oo, kasi Tatawa man kay si Madam Fabiola kasi, yun yung sinasabi namin na Kaibigan. laging bunot. Oo. Laging bunot kanina. But in a way kasi si Madam Fabiola, siya, mabait siya. Sobrang bait ni bakla. At marunong siyang tumanggap ng, nalalaro niya yung mga binabato sa kanya na sometimes medyo below the belt na, pero she's able to turn yung mga negative comments towards, not necessarily negative comments towards her. It's like lambing nga. Yun yung love language ng mga bakla, yung poksaan. Oo. And siya, marunong siya makisama, marunong siyang sumalo ng mga jokes. At hindi naman lahat ng tao kaya yung ganun. Oo. At napaka-authentic niya. Authentic For talaga. me, para sa akin, napaka-authentic. At jojowain ko siya. Si Madam Fabiola is, as per her or him, he consider, ang hirap kasi tawagin siyang he, kasi si Madam Fabiola, mahaba yung hair and nagka-cross dress siya. So for me, oo. Cross-stitch din. Cross-stitch din. Hindi, actually, nagko-cross-stitch siya. Ay, cross-stitch ba? Every night meron Crochet. siyang entry na bago. Oo, lagi siya. Yun yung business ni Madam Fabiola. Tapos, ang nagustuhan ko sa kanya is sobrang lang niya. Hindi siya mabilis ma-offend. So, yun, siya yung i-marry ko. Friend zone ko, siguro Kabsat. Kasi mabait siya. Kasi bibigyan Oo. ng pagkain. Oo. Siya, chill-chill lang siya. Although, hindi ko pa siya nakakausap ng masyado si Kabsat. Kasi tahimik lang talaga si Madam, no? At syempre, one night stand. Ayun. Organized. Si lawyer. Pero di ko kasi pinapalata na kasi pag pinapalata mo sa tao na bet mo yung tao, Consider
feeling nila GGSS. Oo. May times talaga na pag bet mo yung tao, mahihiya kang mag-approach, kausapin. Takot ka sa rejection. Oo, kasi Ayun, totoo. reject na That's a good topic for now, ha? Yung rejection. Kasi, I just want to share, regardless ating status, di ba, sa buhay, ano yung mukha mo, sobrang ganda man, di ba, mapapansin mo ngayon mga artista, nagkakaroon ng breakup, no? Sa tingin ko yung rejection, gawing maging normal, i-normalize natin yung rejection kasi lahat normal. dapat may i-normalize in the sense na kapag nakatanggap ka ng rejection, dapat hindi ka sobrang ma-hurt, yung ma-turn down, yung parang magkaroon ng ng bumaba yung confidence mo. Lahat tayo nakakatanggap ng rejection kasi even sa work, di ba, Anastasia, ako sa work may mga times na nag-a-apply ako, hindi ako natatanggap. Ako nga eh. Ako nga eh. Sa akin, yun lang, yung kanina pag bet na bet ko talaga, parang pag nahihiya akong kausapin. Kasi feeling ko, baka hindi ako pansinin, or pala, may attitude. Parang ayokong mag-take risk. Pero sa tingin ko yung rejection, siya, katabi mo na siya as in kakambal mo. Asan siya? Kakambal mo siya. Tulad ng kanta ni Ariana Grande. Thank you. La, la, Next. la, la, la. Ganon. Totoo. Pero kasi di mo mapipigilan kasi minsan. Pag bet na bet mo, Ang pwede mo lang gawin dyan, pag na-reject ka, iyak ng malala, Oo. tapos Gusto mo lahat. palamon, pokpok na ulit. oo. Pero alam mo, aminin nyo, minsan pag may taong bet na bet nyo talaga, tas na-reject kayo, ang Ang hirap sarap din, gumantay, sarap. ang hirap din sabihin na, ay, thank you next. Pero hindi eh. May times din talaga na masasaktan talaga tayo. Na, Pero aminin din natin, may mga times na hindi mo rin bet yung gusto ka. Pero nire-reject mo siya, di ba? So, ganun lang din yun. Parang bawian lang. Siguro, Speaking rejection, ano yung pinakamalalang rejection na na-receive nyo sa Ano ba to? When it comes to parang sobrang sa work ba to? Sa lab? Sa lab. Sa lab. Ako dati, yung hindi pa ako retokada. Ngayon retokada naman ano ba yung ako. retoke sa'yo, B? Yung yung pag-uugali ko na ako. Pwede nga lang maretoke yung ugali. Ililibre ko na to. Sama-sama ako naman, ma'am. May mga crushes ako na parang sabi ko, ang gagawap mo nila dati. Tapos parang, wala talaga. As in, na-turn down. Ikaw, ano yung pinaka-worst na rejection mo? Siguro, pinaka-worst ba is yung sa ex ko. Kasi parang yun naghiwalay kami. Tinatry ko na baka kaya pang ayusin. Akala ko naman yung ex mo na nalaman niya na magjowa pala kayo. Ikaw lang pala yung nagko-conclude. Kasi may isang beses na sabi ko doon na lang ako titira sa'yo, bahay, doon ka na lang tumira. Parang lahat ng Mabaihan. option na pwedeng gawin para magstay, ayaw niyang kagatin. So dumating pa ako sa point na Baka sangkala na ka lang. gusto mo ba na open relationship, ayaw niya pa din. So yung time na yun, tapos every night iyak ako. Every night yon parang for 2 months. Ng paraan na Dati, para nagsabi ng open relationship na ibig sabihin, pwede kayo tumikim. Yun nga, Hindi ako kasi sinasal. sa sobrang Hindi gusto mo i-save yung relationship, lahat ng option binibigay mo na. Tapos yun, hindi pa din, so tinry ko na mag-move on. So dumating sa time na maglalakad ako, o iiyak-iyak ako sa daan. Tapos iko-comfort na lang ako ng stranger, makikipag-usap. Nagpa-psychiatrist pa ako kasi nga yung depression, hindi ko kinaya. Wait, ilang years kayo? 4 years. Live-in kami nun. Tapos, until yung naging okay na ako, sabi ko, ay, kaya pala ako, nawala sa ganitong relationship kasi may mangyayari. So, after nun, doon ako nagkaroon ng care sa sarili ko until nagkaroon ako ng opportunity para pumasok sa modeling industry. Thank you sa kanya kasi ito na ako ngayon. Sa long-term relationship talaga, may times talaga na kaya kayo nagkaroon ng relationship kasi physical attraction nandun na. Totoo. And then after that, kasi before mo siya makilala, 'di ba? Maalaga ka sa katawan, na-attract siya sa iyo, tapos nag-invest ka din ng emotions mo sa kanya. And then in the long run, napapansin mo, ito very common to na o-observe ko sa tao na may times na nagiging komportable tayo masyado sa partner natin at to the point na nakakalimutan na natin alagayin sarili natin kasi komportable na tayong okay lang sa kanya kahit na hindi tayo maligo ng isang araw or hindi tayo mag-skincare or whatsoever. Hanggang sa hindi pala siya okay na wala kang self-love habang nasa relationship kayo. Kailangan talaga naalaga mo pa rin yung sarili mo. Sabi nga nila, love yourself first kasi yung mga tao makikita nila kung gaano mong inalaga yung sarili mo. Doon sila maa-attract sa'yo. Did you notice pa yung word na na I love you? Yung from the word na I, we have to love ourselves first.
before you love someone. From the word I love you, I, ibig sabihin sarili muna natin mamahalin natin bago magmahal ng ibang tao. Kasi hindi ko naman pwedeng mahalin kung hindi mo namahal yung sarili mo eh. Hindi you love me. You love me? I love you. You love me? We're best friends and happy family. Ay, natanda ko na. Hindi ko talaga naligat yung mga ganyan, no? Pero ikaw, ano yung biggest rejection mo Biggest rejection ko, nagka-crush ako sa isang schoolmate ko dati. Tapos, nag-invest ako sa kanya ng time and attention na lagi kong pinaparamdam sa kanya na lagi nandun ako for him. But at the end, nagkaroon siya ng jowang babae. Tapos, umamin ako sa kanya in a way na gusto ko siya. Pero yun nga, sabi niya, hindi siya, straight daw siya. Yun, yung first... Anong klaseng straight? Straight sa mubo? Or hindi siya attracted sa trans. So yun siguro yung somehow rejection na masakit sa akin. Although hindi man kasi ako dati malandi. Ngayon lang, nito lang. Meron ako naging jowa na straight for more than 1 year. Tapos live-in kami. Until na gusto niyang tumira muna kami sa magulang niya. As a girl ka nun? Oo, as a girl. Tapos pinakilala niya ako nung pinakilala niya ako sa magulang niya, dinala niya ako sa bahay nila. Bakla. Pagpasok ko pala ng bahay, okay na. Actually, okay kami ng kapatid niya. Yung kapatid niya tsaka yung... Okay ka sa kapatid niya kasi gusto mo rin yung kapatid niya? Pogi sila. Pogi sila talaga. Magkukuya. Tatlo sila magkukuya. Bunso yung... tayo. Bunso yung yung na-jowa ako. Pero yung dalawa, may asawa na din. Pero alam nila na trans ako. Pero at the same time, accepted nila kung ako. Pero yung nanay, bakla, nung dinala ko sa kanila, yung mga kapatid lang nandun. So, carry naman until dumating yung nanay ng gabi. Pagdating ng nanay, pinakilala ko ng ex ko. Tapos, pinaparinig niya sa akin na bawal yung ganyang relasyon. Ikaw naman. Hindi man niya sinasabi direkta sa'yo, pinaparinig niya, ganun ba? Sabi niya sa akin, ikaw naman, alam mo naman na gusto kong magka-apo dito sa anak ko. Bakit kayo na ipagrelasyon ng ganyan? Ano naman ang response mo doon? Tahimik lang talaga ako kasi di ko alam ang sasabihin ko. Nawindang talaga ako na gano'n na Dalawa ka. bawal yung anong balak mo dito, sabi niya sa anak niya. Anong balak mo dito sa sa tao na to, ganyan. Itutuloy niyo yung relasyon niyo, ganyan. Tapos dito kayo titira. Akala ko i-save ako ng ex ko. Ex mo, pagkatanggol ka sa nanay niya. Hawak ko yung maleta. Tapos, wag niyo na ituloy yung relasyon niyo na yan. Ganyan. Masama yan sa mata ng Diyos. Yung mga fantasy sa mga movies yun, di ba? Yung ilalaban ka ng guy. Syempre ako, sobrang sakit sa akin noon na tangina marinig sa nanay mo. All this time, 1 year na tayo, tapos ganito maririnig ko sa nanay mo. Pero tinanggap ko pa din. Pero hoping ako nung time na yun na parang ipaglaban ako sa nanay niya na mahal ko to, ganyan. Hindi, bakla. Baka, lumabas na ako ng bahay nila. Yung nanay niya, tinapon yung maleta ko sa labas. Akala ko, sasama sa akin yung... MD, yung naghintay ka sa labas. Hindi, akala ko sasama sa akin yung ex ko na yun na magle-live-in kami. Nandun kami pareha sa labas. Sabi sa akin, i-aalo na kita ng taxi. Kukuhanan na kita ng taxi. Shit. Ang malagkit. Yun. So, baka naman kukuha ng taxi, kasama siya. Hindi, yun, akala ko nga ganun. So, nung time na yun, parang sabi ko, okay, ito na to, huli na to. Tapos, nalaman ko after a month ata. A month ago. Sinubukan niya naman na may pagbalikan, pero kasi syempre, di ba? Red flag na. Nasaktan ka na eh. Oo. Pero maganda rin naman yung nangyari sa'yo. Ako I don't see any bad situation. Siguro, depende sa tao kung paano mo titignan yun. Siguro maganda rin yun. Kasi para at the same time, maaga na kaming nagkahiwalay. Kasi kung papatagalin ko pa, mapuprolong pa yung pagmamahal. Tapos mas lalong masakit. Ganun din palang ending maghiwalay. Kasi, di ba sabi ko kanina, lahat tayo ay may purpose, di ba? Ibig sabihin, kaya kita nakilala dahil may purpose ako sa'yo at may purpose ka din sa akin. Same with the scenario na nagkaroon ka ng jowa kasi binigyan ka ng jowa mo ng lesson. Nakakuha ka ng lesson sa kanya para sa susunod na pagmamahal, di ba? Magiging better ka na kumbaga. Pero payag ka, kung yung jowa mo nga biglang nakipag-usap sa'yo tapos, di ba syempre hindi siya straight. Oo. Tapos gusto niya magpamilya pero sa straight na. Kaya mo ba tanggapin? Gets ko. Gets mo, okay? Parang silahi siya, tapos naipaghiwalay siya, magkarelasyon kayo, tapos naipaghiwalay siya sa'yo kasi gusto niyang magkapamilya. Pero gusto niya maging okay pa din kayo habang sila ng magiging asawa niya. Okay. Pero wala pa naman nangyayari sa akin yan. Pero what if? What if magkaroon? Parang feel ko hindi. Kasi Hindi ka makikipaghiwalay. Makikipaghiwalay ako kasi gusto niya magkaanak.
at doon siya magiging masaya. Pero kailangan niya din i-accept yung consequences na hindi kami pwede. Kung civil, okay tayo, nagkikita tayo sa labas, tanguan, pero hindi ibig sabihin nun, friends tayo. Sa'yo. Gaga, first thing first, wala pa ako nagiging joke sila Ice, and I don't see myself na sila Ice yung joke. Di ba kayo, sa inyo to, kasi Sige, sa kayo amin mga to, bakla Minda. kayo salot sa Sana lipunan. matulog. Ano kayo, yung mga nakakarelasyon nyo, silahis to silahis, ay bisexual to bisexual. Hindi ba kayo nakakaramdam like, what if mag-agawan kami sa isang lalaki? What if magkaroon kami ng insecurity sa isa't isa? Actually, nangyari sa amin yan. Na feeling ko parang nagkakaroon ng competition. Kasi may times pag lumalabas kami, lalo na pag international, mas ako yung napapansin kaysa siya. May time pa na nag-tour kami, ang tawag sa akin ng yung tour guide tsaka yung kasama, handsome boy. Tapos siya is, Baka naman kasi yung Sir. word na alam na ng mga ng tour handsome ko. so, Oh. yun, may dumating sa point na feeling ko may competition na nangyayari. So, ang ginagawa ko is parang hinahayaan ko lang, hindi ako masyadong nag-aayos. Kasi nga, parang ma-feel ko sa kanya na wala akong ini-impress. Hindi ako nagpapa-impress sa ibang tao. Pero siya, parang may time na, na nagpa-steroids pa siya. Tinatanong ko siya, bakit kailangan magpa-steroids? Steroids para lumaki Oo, sa katawan. Pagka-inject ba nun, as in laki agad? Hindi naman, i-workout mo pa din siya. Pero yung laki niya talaga is achievable. Yung sobrang gusto mo. mabilis agad. Oo. Kumbaga. So dumating siya sa point na gano'n, na parang tinanong ko siya, para saan? Tapos sabi niya, wala lang, lang. Sabi ko, parang sa loob-loob ko, bakit mo gagawin yun? Unless meron talagang, Hindi mo pwedeng self, improvement. hindi, I mean, kung feeling ko kasi hindi siya contented. So parang sa social media, siguro gusto niya yung looking, siya kasi naghahanap pa siya ng iba. Parang feeling ko nung that time is, kaya niya ginagawa yun is, yun nga, may mga tao sa social media siguro na gusto niyang makuha. Tapos, yung kina-question ko siya, nagalit pa siya. So, hindi ko na lang din tinanong. Which is, yun. Paano kayo naghiwalay? Naghiwalay kami kasi nahuli ko siya sa hotel na with someone. As in, paano mo nalaman yung nahuli mo siya? Actually, that's a good question. iPhone-an ba kayo? Tracker? Hindi, that's a good question. Naniniwala ba kayo sa instinct? Oh, yes. Oo, that naman. time kasi, Intuition. Galera yan eh. After ng Galera, 2 weeks after Galera, bumalik ako ng Palawan. So, hindi siya pumunta, wala na yung ibang gamit niya. Kasi that's normal naman sa amin eh. Pag mag-aaway kami, yung gamit niya kukunin niya. Pero babalik din siya ulit. So, hinayaan ko lang. Tapos yung time na yun is nagdala siya ng lunch. So, kinain ko Sa'yo? kinain ko, sinamahan ko, tapos aalis na daw siya. Sabi ko, dito ka muna, stay ka muna. Pero sabi niya may work pa daw siya. Tapos, hindi siya nagstay, umalis siya. Nakahiga ako sa bed, parang hindi ako mapakali. So sabi ko, gusto kong maglakad. Tapos yung hotel na yun, siya yung nasa utak ko. Yung specific hotel na yun. Tapos naglakad ako, nakita ko yung sasakyan niya nakapark sa hotel. So, parang doon pa lang nanginginig na ako. Pagpasok ko ng hotel, hindi ako yung nararamdaman ng receptionist. Bakit sa dinami-dami na ba naman ng pinto? Sino ba naman kasing tanga ang mag-iiwan ng sleepers sa labas ng hotel, pinto ng hotel? Iniwan niya yung sleepers niya sa labas. Airbnb naman yung sinasabi. Hotel nga, bakla. So, bakit niya iniwan yung sleepers niya dun sa hotel? So, nakita ko yung slipper niya. Ito yun actually. Nakita ko, pagbukas ko, hindi nakalak. So, pag open ko, nandun sila sa CR, sabay nagtututbrush. Nagtatawanan sila. So, tapos na. Wala namang nangyayari. Pero parang ang saya-saya nila. Tapos nagulat yung kabit niya. Kasi sino ako, paano ako nakapasok. Tapos siya parang hindi siya makapaniwala na nalaman ko. Ang unang tanong niya sa akin, paano mo nalaman? Sabi ko, walang nagsabi sa akin. Ano lang talaga, parang yung kutob ko is iba lang talaga. Tapos nagalit siya. Siya pa yung galit. Tapos ako yung parang sa sobrang yung hindi ko na kinaya, nag-collapse ako. Yung tuhod ko parang bumigay na ako sa floor. Wala siyang pakialam. Until parang pinakuha ko yung mga gamit niya doon. Bumalik kami sa bahay, nag-usap kami. Doon na kami naghiwalay. Tapos ang niya talaga, parang kulang na lang saktan niya ako para tumigil ako. Doon na nag-start. Pero yung instinct talaga is naniniwala ako na pag may kutob ka, hindi yung basta-basta kutob eh. May something na nangyayari, 'di ba? Pero ang galing lang kasi 'di ba yung sa isip ko na hotel, hanggang ngayon na-amaze pa din ako eh. Nangyayari pala talaga 'yon. Yung specific hotel na 'yon, naisip ko na siya yung time na nasa Galera ako, naisip ko na siya kasi yung pala matagal na nakastay doon yung kabit niya. 2 months bago ko sila mahuli, nandun yung kabit niya, nakastay. So, ibig sabihin, pumupunta-punta siya doon. Tapos, matagal na siyang nasa isip ko. Ang amazing lang nung na yan. Kumbaga, di ba, bukod sa natin 5 senses,
meron tayong tinatawag na intuition. So, para siyang gut feel. Magkano ba yung bayad dyan? Mahal So, yun. tuition. Oo, intuition. Tuition fee, no? Yung sa akin, kabait na naman. Kumbaga, ako naman yung Ikaw yung mga kabit times extra. na parang siya nabebetan. So, ako aminado ko na may mga certain times sa relationship na mararamdaman nyo yun. We cannot deny the fact na yung isa mas compelling yung face, yung isa mas less, mas na-affirm yung yung isang partner kaysa sa isang partner. So mararamdaman nyo siguro ang best way na pwedeng gawin doon yung yung kapag alam mong hindi compelling yung partner mo, ikaw na dapat magparamdam na you are secured, di ba? Yes. Kasi ikaw na gwapo or may muka at lagi kang nasasabihan ng mga iba-ibang tao tapos narinig ng partner mo, nagkakaroon yun ng negative effect sa partner mo kasi naman ang pagmamahal naman ay hindi naman nakabase sa looks. Tama. Kaya siguro ako nagpa-enhance konti. Parang yun din yung laging na ko na parang siya laging nakikita, nagugwapo, parang ganun. Parang kaya sabi ko, which is hindi niya rin naman siguro, may kulang siguro sa part na yun or naging over lang din ako sa conclusion. Hindi, sa conclusion, Enhancement. na enhancement, naging transformer na. Kasi yung communication is always important. Kasi, It's important but it's not the key. that's not the key. Kasi Pwede. kahit lagi kayo nagko-communicate, pag talaga hindi niya gusto magsabi ng totoo, Totoo. magsisinungaling- I agree with magsisinungaling you. siya. Totoo. Kasi ako, na-experience ko yun lagi ako nag-open up, laging nag-uusap kami, yung pala hindi pala totoo yung mga sinasabi. So, it's important pero hindi siya ang key. Oo, kumbaga, hindi siya key, hindi siya essential. Sa'yo, Essential siya. essential siya. Mali pala yung term ko, no? Essential siya, pero hindi siya key. Kasi wala siyang susi. Ah, Ano ba to? talino mo. Ano yung tingin mong pinaka-key sa relationship? Ang key sa relationship is sex. Sex. Pwede, no? Sex or chocolate. Kasi totoo yun na pag magkaaway kayo, ang sarap ng sex. Totoo yun. Sakto lang. Kasi kahit sabihin ng marami sa atin na yung sex, di ba, sa una lang yan, pero afterwards, yung companionship, pero hindi pa din. Siguro, applicable lang siguro yung gano'ng mga mantra sa mga 60 and above, pero sa ating mga kabata, sa ating mga 30s pataas, di ba? Kahit sabihin mong hindi ka frequent na nagkakaroon ng sexual intercourse with your partner, pero kailangan pa din meron. Kasi parang anong essence Kung ng hindi mo oo. mabibigay sa kanya, someone Diba? can. Exactly, doon pumapasok yung third party. At dahil dyan, tawagin na natin ang pinaka-paborito nating Mars. Camille Pratt! Night. Anyways, I hope you guys enjoy our topic, and if you want more of this, Ano lang siguro sila magbigay ng comment, no? Yes. Tapos para sa mga possible na For topics. any topics na gusto nyong pag-usapan. yes, next time gagawin natin tong live para bongga, para live kayo makapag-comment. But anyways, if you guys have any suggestion on topics, please let me know. And again, my name is Anastasia Deville. And I am small. And this is Elle. And we are Galera. Powerpuff Girl, di ba? Tapos mag-isip muna tayo. Powerpuff Girl, pero Mojo Jojo. Charing. Okay, bye-bye na. Bye-bye.